Siyam na ang kumpirmadong patay dahil sa pananalasa ng bagyong Ruby batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. May news to go si Sherian Torres. Sherian. Sa ipinalabas nga pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umaabot na sa siyam ang kumpirmadong nasawi sa bagyong Ruby. Ang pinakahuling naitalang biktima na kilalang si Romeo Disparo, 72 years old na Iloilo, na inatake raw sa puso habang inililikas sa kanyang tahanan, sabi ni NDRRMC Executive Director Alexander Pama. Ang ibang nasawi, taga Atimonan, Quezon, Oriental, Mindoro, Cebu, 2 taga Western Samar, 1 taga Calbayog, Samar at 2 taga Biliran. Sa ngayon, may mga binavalidate pa rin daw ang NDRRMC na mga ulat na mga dagdag casualties sa Typhoon Ruby. 480 na katao din hawi ang naiulat na nasaktan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Ngayong bumubuti na ang lagay ng panahon, asahan daw na mas magiging mabilis na ang pagdating ng mga datos mula sa mga rehiyong sinalanta ng bagyong Ruby, sabi ni Pama. Samantala, sa pinakauling bilang ng NDRRMC, umaabot na sa 2,392,593 na katao mula sa Regions 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, Caraga at National Capital Region ang naapektuhan ng bagyo. 387,907 families pa rin ang nasa iba't ibang evacuation center ngayon. Maliban sa rock slide sa Marinduque noong Linggo at landslide sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro, nagkaroon din ng landslide sa Barangay San Pablo, Bawan, Batangas kahapon na umaga. May 17 lugar pa sa Quezon, Laguna, Biñan at Marinduque na baha pa rin. Samantala, nasa 13 sasakyang pandagat pa rin daw ang stranded ngayon ayon sa NDRRMC. Sa pinakahuling taya, 21 lalawigan pa rin na walang kuryente habang tuloy naman ang restoration ng telecommunication facilities sa Regions 4A, 4B, 6, 7 at 8. May 2 kalsada pa rin sa Regions 4A at 8 at siyam na tulay din sa Quezon Province, Camarines Sur, Cagayan, Isabela at Eastern Samar ang hindi pa madaanan sa ngayon. 930 naman ang naitalang nasira mga kabahayan. Sa ngayon hawi, umaabot na sa 682,583,250 pesos ang kabuuang halaga na nasirang infrastruktura habang mahigit 1.2 billion pesos naman ang napinsala sa agrikultura. Sa kabila ng pagbuti ng panahon, 24 na oras pa rin nakamonitor sa mga lugar na tinamaan ng bagyo ang NDRRMC. Kung susumain, ang naging kabuuang resulta ng preparasyon sa bagyong Ruby, may naitalamang casualty, masasabi pa rin daw na maayos ang naging preparasyon ng ating gobyerno. Hawi narito yung bahagi na naging panayam natin kay NDRRMC Executive Director Alexander Pama. Kahit papano, relatively, siguro nga hindi ko na rin natin ikakahiya sabihin na ito sa relative success. Ibig sabihin, kung sa lakas ng bagyo, sa tagal niya rito sa atin, sa lawak ng dinaanan niya, kung ang basehan lang natin yung casualties, palagay ko naman may pagmamalaki natin sa buong mundo. If ever, yung malaking pagbabago kung paano natin ginagawa yung sistema. Hawi, yung 24-hour monitor na ginagawa ngayon ng mga taga-NDRRMC, kasama doon yung nakikita rin ng pag-asa na namumuo na sama ng panahon. At yan muna ang pinaka-latest mula dito sa Camp Aguinaldo. Balik sa iyo, Hawi. Okay, maraming salamat, Sherian Torres.